Today, let's talk about the presence of God. Ang buwang ito, bagamat sinabi po nila na buwan ng bumbero. Tama po ba? Oo. Kaya ang sabi nga, hindi raw dapat na tinatawag na fireman, kundi waterman. So speaking sa buwang ito, na ito po ay Fire Prevention Week, let's talk about cell group. Kasi ang cell group po, ito dapat yung lugar na ang lahat ng umattend nag-uuba po sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. And you know what? There is always a blessing when we come to our respective home cell. Kasi in the Old Testament, meron na po bang home cell noon? Yes, meron. At ang home cell na to na nakita ko, it was first implemented in the house of Obed-Edom. Because when we speak of the presence of God, we speak of the Ark of the Covenant in the Old Testament. So whenever the Ark of the Covenant has been laid upon through God's permission, yung tahanan na yon pinagpapala ng Lord. Sa aklat po ng ikalawang Samuel, chapter 6, verses 1 to 15, pero hindi po lahat yan ay basahin po natin. Gusto ko pong tumuloy kagad dito po sa talata po ng 11 at 12. Tignan po natin. So the ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house. Ang ibig sabihin po ng Obed-Edom ay servant of God. Servant of God. So, sa loob ng 3 buwan, and the Lord blessed Obed-Edom in his entire household. Then King David was told, the Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the ark of God. Merong pabor na nakita. Okay, ang Diyos doon po sa household ni Obed-Edom. So David went out there and brought the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with a great celebration. Ito po yung pangalawang attempt ni Haring David para ang kaban ng tipan ay maibalik po sa Jerusalem. Kasi po, 20 years and 7 months, ang Ark of the Covenant ay nawala po sa bayan po ng Jerusalem. Dahil po doon sa hindi maayos na attitude ng anak ni saserdoteng Eli o ni Pastor Eli, yung dalawang anak na si Hophni at saka si Phinehas, they made something that is abominable in the sight of God. At nung sila po ay lumaban sa Philistine, sila po ay natalo. And then once again, they brought the Ark of the Covenant kasi inisip nila na sa pamamagitan ng Ark of the Covenant that God is with them and they will win the war. And they will win the war. Pero hindi po nangyari yon. Muli na naman po silang natalo. And then kinapture po nila ng mga Filisteo ang arko ng kaban ng tipan. The Ark of the Covenant, which is the presence of God. Because Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Nakalimutan ko lang dalhin ngayon, meron po akong binili sa Temu na Ark of the Covenant. Maliit lang po siya. Okay, nakalimutan ko pong dalhin. Inside of that box, okay, kasi ang Ark of the Covenant is is made up of wood. Ginawa po yan sa kahoy. Okay. Kahoy. At pagkatapos po, inilagay po sa loob 3.9 inches po 3 feet and 9 inches po yung haba. So gaano po yung ganun po sa kahaba, 3 feet and 9 inches. And then, sa loob po nun, ay nandun po yung 10 Commandments,
Okay? Nandun po yung jar of manna at nandun din po yung Aaron's rod sa loob ng ano na yun, ng Ark of the Covenant. At doon sa takip po niya ay meron pong cherubim. Okay. Sa Bible po ay meron pong klase po ng anghel. Merong cherubim, merong seraphim, at wala pong kupido. Ha? Wala pong kupido. Kasi si Cupido, kung titignan po ninyo, may pakpak, merong pana, walang salawal. Okay. So, ha? At ang classmate po kasi ni Cupido ay sina mga Teletubbies. So, for 20 years and 7 months, yung 20 years na yon, the Ark of the Covenant was rested into Abinadab's household. Si Abinadab ay anak po ni Saul. At si Abinadab ay mayroong 2 anak. Ang anak niya ay si Uza at saka si Ahayo. Uza means strength. And Ahayo means friendly. Kaya yung story po nito, when the Ark of the Covenant, isinakay po nila sa isang kariton at nung natisod yung baka, matutumba yung taong si Uza, which means strong o strength, sinalo niya, all of a sudden namatay. Pero before na nangyari po yan, merong isang lugar doon po sa Philistine na kung tawagin ay Besement. Nung dinadala po ang Ark of the Covenant from Philistine, patungo po doon sa lugar po ni Abinadab, nakiusoso po itong mga taga-Besement at ang nangyari po sa kanila at that very moment, 70,000 people died. Kasi hindi po pwede yung ginawa nila na nung nakita ang Ark of the Covenant, pinakialaman, tinignan at namatay po sila. So, in the Old Testament, the Ark of the Covenant is holy. And you cannot even try to see it. Kasi nga, banal siya. At hindi po pwede, yung hindi inaalaw ni Lord, ang po pwedeng gumalaw noon. So, for 20 years, yung Ark of the Covenant nandun po sa bahay ni Abinadab. But then walang sinabi na sa loob ng 20 years, the house of Abinadab was even blessed by God. Inisip ko, bakit kaya? Kasi yung pagdadala doon sa Ark of the Covenant ay hindi po sa pagsuong ng 4 na lalaki, kundi po isinakay po sa kariton. And because of that, it was not a proper way of bringing the Ark of the Covenant to Abinadab's house. That's why even Abinadab and his household was not even favored by God. Para bang yung presence ng Diyos ay nandun lang sa kwarto and no blessing was even made and was even given to the house of Abinadab. Pero sa loob po ng 7 months, kinapture po ng Philistine ang Ark of the Covenant. Nung talunin po nila ang mga Israelite, akala po nila na nung nandun na sa kanilang Ark of the Covenant that God would bless them. So ang ginawa po nila sa Ark of the Covenant, ito po ay kanila pong inilagay doon sa harap ni Dagon. Ang Dagon po, ito po ay isang Diyos-Diyosan o kinikilalang Diyos ng mga Egypt o Ehipsyo. Kinabukasan nakita nila yung malaking rebulto si Molech. Si Molech natumba sa harapan ng Ark of the Covenant. Akala ng mga rulers o ng mga prinsipe ng Philistine, nagkataon lang. So ang ginawa nila, itinayo ulit, at pagkatapos, kinabukasan, they found out, same ulit na nasubsob na tomba. At doon po nagsimula na ang tao ay nagkaroon na po sila ng bukol-bukol. Okay. At yung kanila pong mga pananim ay sinalanta po ng mga daga. Kaya nag-isip ang mga rulers ng Philistine
na ibalik na itong Ark of the Covenant at ilalagay sa kariton, pero meron po sa paligid nun nakalagay. Gumawa po sila, nagwalma po sila ng mga ginto na ito'y itsura ng bukol. At pagkatapos, nagwalma rin sila ng mga ginto, itsura ng mga daga. It symbolize sa sumpa sa kanila. So, pinadala ngayon. Pero pagdating po doon sa lugar ni Abinadab, dinala po doon pero wala pong blessing. Because handling the favor of God ay hindi po nila na-manage ng maayos. Kaya pagdating po doon nila Haring David na sa loob ng 20 years and 7 months na hindi po nila nakita ang Ark of the Covenant, one day nabalitaan nila, nandun pala sa house of Abinadab. So what King David did, he prepared elite na mga tao, manunugtog, ang gagaling mga humawak ng mga instrument, at sila po ay nagsimulang magpuri, at sila po ay nagsimulang maghiyawan, declaring victory and goodness and success ng kanilang ginawa, but all of a sudden, along the way, okay, you see, they handled the Ark of the Covenant not in a proper way, and along the way, something have happened. And something happened. It was the death of Uzzah. So akala nila na sa pamamagitan ng Ark of the Covenant, lahat ng mga naroon ay pagpapalain. Nandoon ang masayang pagpupuri at pagsamba, and then mayroong namatay. At ang sabi ni Haring David, hindi dapat ito. And even King David do not even know sa mga panahon na yon na ang Ark of the Covenant should be carried by 4 people. Because from the time of Moses, na ito po ay kinausap ng Lord na gumawa ng Ark of the Covenant, hanggang sa panahon ni Haring David, 400 years na po ang lumipas. So yung tagal ng 400 years, King David don't even know how to handle God's favor that very moment. Ang alam lang niya, he was chosen by God. Pero pagdating sa Ark of the Covenant, wala po siyang kasulatan na ganito i-handle. Ang alam lang niya, ang Ark of the Covenant, kapag nasa kanila, ay ibe-bless sila ng Lord. Pero this moment, something ay hindi po maganda ang nangyari. Something good dapat, they're expecting that something good was about to happen. Pero out sa kanilang kaisipan, hindi po yung inaasahan po nila ang nangyari. So what they did, dito na po sa verse 11, the Ark of the Covenant, the Ark of the Lord, remained there in Obed-Edom's house. Dinala po nila ito. At doon sa lugar ni Obed-Edom, ito po ay sakop pa rin ng Philistine. Kaya hindi pa po nakakapasok ang Ark of the Covenant sa lugar ng Israel at sa Jerusalem. Nandun pa rin sa bayan po ng Philistine. At nung dinala na po ang Ark of the Covenant doon sa bahay ni Obed-Edom, iniisip ko gaano kalayo ang bahay ni Obed-Edom doon sa lugar, sa threshing floor, na mula doon sa kamatayan ni Uzzah, na dinala doon sa bahay ni Obed-Edom. Di ko na-research kung gaano kalayo o kung ito ay gaano kalapit. O wala na bang kapitbahay at yun na lang nag-iisa kaya dinala doon. Pero that doesn't matter. Because first thing that I would share to you is God's presence is marked with the season. Kapag dumating ang panahon ni Lord sa iyo, that is God's favor. Sa mundong ito, maaaring hindi tayo kilala. Minsan nga, pati kapitbahay mo, hindi ka kilala eh. Kasi ayaw mo silang kilalanin at ayaw mo magpakilala. But when you are favored by God, ito po ang mas masarap. Yung kilala ka ng Diyos. Kesa gusto mong kilalanin ka ng tao.
He was a man with no name. Eh, pastor, kasasabi mo lang, Obed-Edom ang pangalan niya, tapos he was a man with no name. Sa lipunan, wala po siyang pangalan. Kahit nga sa Hoa, hindi siya kilala eh. Kahit nga sa hindi siya kilala eh. A nobody person. But one thing is different. He was favored by God. Eh ano kung hindi ka kilalanin ng kahit sino man, pag pinapuran ka ng Diyos, that's the difference. So nagkaroon ng increase ng financial breakthrough sa kanyang buhay. It is because of the Ark of the Covenant. Ngayon, Pastor, nasaan na ang Ark of the Covenant? The Ark of the Covenant ay hindi na po siya literal. It is when you open your homes or your houses to the Word of God. Kaya lahat ng mga tao sa panahon yon, they wanted that the Ark of the Covenant be upon their house, be upon their homes, because they knew that when the Ark of the Covenant is upon them, God's favor will be upon them. That's the one thing. David was so eager na kunin ang Ark of the Covenant, ibalik doon sa Jerusalem para muling pagpalain ng Lord. So, alam mo, kapag ikaw pinaboran ng Diyos, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Sino sa inyo may kaibigan? Maraming kaibigan. Sabi ng isa, alam mo, Pastor, kung gusto mong magkaroon ng milyon, magkaroon ka ng kaibigan na 1 milyon din. Bawat isa, hingin mo lang ng tig-pipiso, meron ka ng 1 milyon. So increase friendship. Because of the Ark of the Covenant, maraming kumilala kay Obed-Edom. Kung gusto po natin na magkaroon po tayo ng prayer of 3 at dinidisciple na 12, increase your friendship. Makipagkaibigan ng makipagkaibigan para sila'y makakilala sa Panginoon. Nananahimik si Obed-Edom, but special season has come unto him. Di ba yung tahimik ka lang sa bahay mo, maya-maya biglang may magchat-chat sa iyo, i-withdraw mo ang ganito, nagpadala ako sa account mo. Yung mga ganon, wala ka namang ginawa. Favor of God. Yung nakaupo ka lang tapos nagpe-pray ka, Lord, paano kaya ako makakatulong sa kapwa? Tapos biglang may papasok sa isip mo, may kakausapin kang ganito, pagkatapos magpapadala ng 30 pirasong green na upuan. Out of nowhere, God spoke in His special way, ginamit ka ni Lord. Was it a favor of God na ikaw ay pinakinggan nung mga gusto mong kausapin, not because they are your friends, because God used you for that very moment. So everyone was looking and heading towards Jerusalem kasi buhat na nila eh. Sabi ni King David, dalhin na natin to sa Jerusalem. Wag na dito, itinanggal na natin sa bahay ni Abinadab. But then merong nagkaroon ng divine tour. Nagkaroon ng pagpipihit. Meron na ba kayong karanasan na ito yung pupuntahan mo, all of a sudden na iba yung lakad mo? Papunta ka ng Walter Mart, biglang niliko ka ng tricycle sa SM, yung mga ganon. Pagdating doon sa SM, meron palang blessing. Meron palang magpapakepe sa iyo sa bibing kinita. Alala ko one time, meron kaming table ministry
with Christian. Asan si Christian? Ayun, nandun sa likod. Meron kaming table ministry. All of a sudden, nauna kami, may tumatawag, pastor, umaga, kinakatok pa yung salamin na dinadaanan namin. Paglingon ko ng ganon, tapat namin yung max. Pagkatapos kinakatok kami doon sa padaan kami. Halika rito. Pagdating namin doon, mini pastora, sabi niya, pastor, katatapos lang namin kumain, mag-order kayo ng gusto ninyo. Nag-order ako, pang-apat. Sabi niya, mag-order kayo, gusto niyo, nag-order ko. Yung pang-apat na katao. Hindi pa dumarating si Christian. May kasama pa ito eh. Pagdating doon, kain kami. Sabi ko, ano bang okasyon? Kasi pastor, anniversary namin eh. Sabi ko, dapat mo lang magpakain, anniversary nyo eh. So yung bang out of nowhere, something good is going to happen when you are favored by God. Nagkaroon ng tinatawag na pagpihit. Ang rason bakit nagkaganon? Because this man, from the tribe of Levi, he was a Levite, he simply loved God's presence. Sino sa inyo nag-aasam na sana ang loob ng tahanan namin ay pamumugaran ng presensya ni Lord? Dumarating ang sigalot, dumarating ang tampu-tampuhan, dumarating ang di pagkakaunawaan, but at the end of the day, nagiging maayos ang lahat ng bagay. Walang taniman ng sama ng loob. Kapag may magulo sa bahay, wala ba ang presence ni Lord? Nandun pa rin. If you love God, the presence of God remains. Kahit merong konting gulo, but at the end of the day, naaayos because you love the presence of God. So sa loob ng 3 months, he was able to have the things that it has never been happened sa kanyang buhay. Sa loob ng 3 buwan, lahat ng mga bagay na inasam niya na magkaroon sa ikabubuti ng family na pangyari. 3 months. Kaya yung nag-aasam na i-bless ni Lord, may araw ka rin kay Lord. Amen. Iba kasi yung araw ni Lord sa may araw ka rin sa akin. Mga ganun eh. Di ba? Pag sinabi ng tao, may araw ka rin sa akin, ibig sabihin, pagbabanta. Di ba? May paggiganti. Pero kapag may araw ka rin sa akin, sabi ni Lord, man, you are in line up. Ang tawag doon, you are the next in line. Yun nga lang, huwag kayong magselosan kung nauna ang katabi mo na i-bless ni Lord. Kasi may sariling timetable si Lord para sa iyo. Amen. So God's visitation may cause you to have abundant blessing. Kapag dinalaw ka ni Lord, hindi niya dala sumpa. Ang dala niya sa iyo, pagpapala. So for 3 months, 90 days, special season of God's visitation. That's the season of blessing. Kaya nga, di ba, meron tayong dati na 90 days challenge. Dito, 90 days blessing. Yung dating sistemang niyakap natin, imbes na blessing, challenge, ang hirap nun. Kaya walang umabot ng 90 days challenge. Pero walang nakatapos. Pero itong 90 days blessing, ayos ito. So, ang requirements is in love ka ba kay Lord? Kapag in love ka kay Lord, i-bless ka ni Lord. Amen. Alam mo, yung taong in love, laging masaya ang buhay. Yung taong in love,
lahat ng nakikita niya doon sa kinaiinlavan niya, walang negative. At ang taong in love, creative yan. Laging nag-iisip kung papaano niya bigyang lugod yung taong kanyang sinisintang pururot. So, gusto mo ba ang presence ni Lord? Hayaan mo si Lord pakialaman ng buhay mo. Pero kung sabi mo, Lord, hanggang dito ka lang, foul below the belt, hindi po pwede. Pag in love ka kay Lord, Lord, from head to foot, pakialaman mo ako. Kasi ganun po ang taong in love. Ang taong in love, pwedeng kakantayan, take all of me, yung mga ganun. Di ba? So, maraming tao, nagkakandara pa, subsob sa trabaho, sip-sip sa boss, para i-bless lang ng boss. I-promote ng boss. Obed-Edom, sa loob ng 3 months, nakuha niya na lahat ang kanyang gusto. Pero kung in love ka kay Lord, 3 months lang, promoted ka na. Iba kasi ang nagagawa ng love ni Lord. Ang favor ni Lord nandoon sa taong nagmamahal sa Kanya. Maraming tao na iinggit sa congressman, ang daming pera. Sabi nga ng iba, bawat meeting sa Quadcom, 250 million yan. Ang dami niyan. Pero ang dami namang kaso. Maraming pera, ang daming kaso. Nakikilala ba kayong ganon? Ang daming pera pero hindi makatulog sa gabi. Ang daming pera pero laging nag-aalala sa kanyang buhay, baka may threat sa kanya. Pero yung mga in love kay Lord, na binabless ni Lord, ang sabi ng Bible, they are likened into a tree. Natutulad sila sa isang puno na nakatanim lang doon sa tabi ng batisan, namumunga sa kapanahunan, hindi nalalanta ang kanilang mga dahon at anuman ang kanyang gagawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kasi when you are in love sa Panginoon, lahat ng desire mo, it must be for God. At kung lumakad ka man, gusto mo laging kasama mo yung kinaiinlaban mo. Sino sa inyo? In love siya pero ayaw niyang makasama sa kanyang mga lakarin, yung taong minamahal niya. Di ba gusto natin lagi siyang kasama? Yung isang araw parang isang minuto lang. Hindi mo alintana yung tagal ng inyong pag-uusap, pagkukwentuhan, kasi in love ka eh. Tapos na isang araw, bitin ka pa eh. Because you wanted to be with that person whom you are in love with. So tinanggap ni Obed-Edom. Alam nyo, ang presence ng Lord, kapag dumating ito sa buhay mo, hindi yan sakit ng ulo mo. In fact, gagaling ka pa mula ulo hanggang talampakan. Kasi, pag in love ka, lahat ng property mo, hindi magiging sakit ng ulo mo. Nung ako kumuha ng sasakyan, pag dumarating na ang kinsinas, natataranta na ako. Kasi magbabayad na. May pagkakataon, kasi every 15 kada buwan. Minsan yung 15, natataon ng Sabado, natataon ng Linggo, hindi ako nakakabayad. Pagdating ng Monday, meron ng tawag, may penalty. Kaya sabi ko, Lord, blessing ba itong sasakyan ito? Pero God provides. Even nagpe-penalty. Kasi nga ang sabi ko, Lord, for the ministry,
ginamit ng Panginoon. So when God's favor is upon you, He will not add sorrow in it. Kapag ang blessing ni Lord at ang pabor niya nasa iyo, wala pong halo doon ng kalungkutan o ng kabagabagan para mag-alala ka sa mga darating na araw. When God favors you to the fullest, kasi pinagkalooban ka ng Diyos. Sino sa inyo gustong kagiliwan ni Lord? Yun sa prayer mo, Lord, matuwa ka naman sa akin kahit minsan lang. Ha? Kagiliwan mo naman ako, yung mapasaya naman mo ako, Panginoon, at mapasaya rin naman kita. Then secondly, God's presence attracts people. In 2 Samuel 15 verse 18, to let all the king's men move past to leave the way, there were 600 men. Tignan niyo ito ha. Kasi kinukuha na po yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. After 3 months of staying into the house of Obed-Edom, dumating sina Haring David para kunin yung Ark of the Covenant. At ang sabi rito, to let all the king's men move past to lead the way, there were 600 men from Gath. Remember, Obed-Edom was a Gittite. So, nandun siya nakatira sa bayan ng Gath. So, there were 600 men from Gath who had come with David along with the king's bodyguard. So, nung kinuha na ang Ark of the Covenant, yung kababayan ni Obed-Edom sumama para ihatid din ang Ark of the Covenant, hindi sumama para magbantay, sumama sila pagbibigay ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos dahil nadamay ang buong bayan because of the Ark of the Covenant that was laid upon into the house of Obed-Edom. Yung gagamitin ka ng Lord, parang kapitbahay mo pagpalain. Sa street po namin, may naglagay po ng harang para hindi ka makaparada doon sa kanyang harapan. Lagay po ng 2 paso. There are times hirap akong magparada kasi kapag ang tapat pumarada sa harapan niya at gusto ko magparada sa harapan namin, double parking, hirap na po ang sasakyan makadaan ng iba. Kasi sa likod ko may harang. Pero wala pong nakakatanggal doon, ako lang. Pag tinanggal ko, opo, pastor, opo, pastor. Kasi pag may blessing ako, hindi ko sila nakakalimutan. Pag bumibili ako ng 1 dosenang itlog, I see to it ng kalahati sa kanila. Hindi alam yan ni pastora. Nagko-confess ako. Na minsan naghahanap, asan yung take out natin? Hindi niya alam na ibigay ko na. Making friends with people. Because when you bless others, you bless God. Biblical ba? Yes, sabi ng Bible. Yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin, sabi ni Lord. So, gusto ng Diyos na maligtas ang buong mong pamilya. Gusto ni Lord na maligtas ang buong family. At yung kaligtasan na yan, wala pong halong parusa po doon. When God save you, you are safe in the hands of God. When God saved you, you have the blessing of God. Pag sinabing kaligtasan, sa lahat po ng aspeto ng buhay.
Kahapon, nandun po kami sa, hindi ko alam kung boundary na yan ng Tagaytay o Silang. Sharing the Word of God. Daming mga tanong. Dami rin mga sagot. At ang sarap po ng aming fellowship, nakaupo ko sa kabisera, mahaba yung mesa, puno ng pagkain. Ang sarap pala noon mag-share ng habang mayroong fellowship, nagtatanungan, pwede ka lang kumuha. Pag nag-iisip ka ng sagot, kuha ka muna. Kuha ka muna ng kutsinta. Pero ang sarap ng usapan. So, gusto ng Diyos na maligtas ang buong pamilya. It happened in the lives of Noah. When God spoke to Noah, na darating ang panahon na magkakaroon ng baha, ang naligtas, buong family lang ni Noah. Sa panahon po ni Rahab, na isang prostitute, naligtas ang buo niyang pamilya. Nung pasukin ng mga Israelite at gibain yung pader na yon sa pamamagitan ng presence ni Lord, si Rahab at ang kanyang buong family naligtas. Yung tao sa New Testament, yung Philippian jailer, nung nakakulong si Paul at Silas at nagiba po yung kulungan, ang sabi ng tao, what must I do to be saved? Anong sabi ni Paul? Believe on the Lord Jesus Christ, you and your household shall be saved. So si Lord, kapag nagliligtas, kasama buong pamilya. But you have to do something. Kapag ikaw anak, iniligtas ka ni Lord, there is the favor na pati family mo makakakilala sa Lord, but you have to do something. You have to live a life that is pleasing before God. Kasi babasahin ka ng pamilya mo kung ang buhay mo nagbago. Hindi yung laman ka ng simbahan, pero pag uwi mo sa bahay, demonyo pala ang dating mo. So gusto ni Lord, pag naligtas ka, buong family maliligtas. But you have to share the Word of God. Amen. Then pangalawa, gusto ng Diyos na maghari sa tahanan natin. Because when God ay naghari sa ating tahanan, change life and restoration is about to happen. May nangyayaring pagbabago at mayroong nangyayaring pagbabawi doon sa mga ninakaw sa atin ng dyablo. Kaya nasain natin na ang Diyos ang maghari sa ating tahanan. That's why ito yung atin pong nirarally. Open your houses sa salita ng Diyos. Pastor, pangit yung bahay namin. It's not about pangit. Kasi ang tanong dito, ano ba ang pangit? Yung bahay o yung ugali mo? Pero pag inopen mo yan, yung pangit na bahay, pangit na ugali, pagagandahin ni Lord. Nung nagpastor po ako sa Lipa, mayroong isang bahay po doon na tinutuluyan po namin. There are times po, pag dumarating po kami doon ay wala pong ilaw kasi mahirap lang po. Pag pupunta po ako doon, dadalaw, kailangan po magdala ng 2 kilong bigas, 1 latang sardinas, at 3 pirasong itlog. Kasi alam ko na walang kakainin ang daratnan ko. At kapag di sila kumain, hindi rin ako kakain. So kailangan kong magdala, at least may kakainin kami. Pero ang nakakamangha po doon, there was a time, kinausap ako ng mga kapitbahay. Sabi na, Pastor, di ba walang naputulan ng ilaw yung pinupuntahan mo? Sabi ko, opo, bakit po ba? Kasi nung isang gabi, nagliliwanag yung bahay na yan, akala namin may sunog. Nasaan kayo, Pastor, nung panahon na yun? Sabi ko, nasa bayan ako sa Lipa.
Ibang klase. Lahat kami nagsilabasan kasi nakita namin na parang nagliwanag yung bahay. At pagkatapos ako, pinuntahan ko mismo, akala ko may sunog, walang tao. Kasi yung mga nakatira doon, umalis din, nasa bayan din. Favor ng Lord. Kapag natutulog kami doon, di ko alam kung saan ako pupwesto. Kasi pag nandun ka sa lugar na yon, wala nang sasakyan papunta sa bayan. Kasi remote area yung lugar na yon. Pero ngayon, 2 years ago, yung bahay na yon naging simbahan. Kaya ang tawag doon, simbahay. At yung maliit na yon na kapag pumupunta ako, umiiyak dahil gustong sumama sa akin sa Manila, siya na ngayon ang pastor doon. Because they opened their house to God. Kapag sinunod mo lang ang instruction ni Lord sa iyo, hindi ka mawawala. At hindi ka mawawalan. Sundin mo lang ang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi ka mawawala at hindi ka mawawalan. God will always provide all the things you need. It is because God knows your need. And when the presence of God is upon you, share it to people. Kasi yung presensya ni Lord, nag-a-attract ito ng maraming tao. The presence of God that is in you and within you, when you share the Word of God, ang tao na-attract sila not because of you, because of the Word that you have. Shall we all rise? Sa mga pagkakataong ito, this is a challenge. Maaring sa isip nyo, gusto ko naman buksan yung tahanan para madalaw ako ng mga kapatiran at may pag-pray ang aming tahanan at family. Pero hindi pa kasi ligtas ang asawa ko, baka pagalitan ako. Against kasi ang mga anak ko, baka kung anong sabihin nila sa akin at sa mga darating. Isip mo lang kasi yun. Paano kung hindi ganun ang iniisip nila? Paano kung sa mga sandaling ito ay meron silang enkwentro sa Diyos at nag-aasam sila? Sana may dumating sa bahay. Sana makatagpo ako ng mga taong makakausap ko para maging tugon sa lahat ng aking dinadala sa buhay. But here you are. Iniisip mo, hindi mangyayari yon. Ayaw nila. Tanong ng isang babae sa akin, Pastor, anong gagawin ko? Mahal ko ang Diyos. Ang asawa ko galit sa Bible. Ang mga anak ko ganun din. Ano ang gagawin ko? Be a model of your faith. Makita nila ng taong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa salita ng Diyos, tugon sa lahat ng kanilang katanungan sa buhay. At ikaw yun. Learn to live above your circumstances. Learn to live with your problems. When problem arises, let the love of God arise into your life. At doon mo makikita ang blessing ng Lord. Hindi ka iiwanan even sa panahon ng kadiliman ng buhay mo. Kasi mahal ka ni Lord. I want you to raise your hands. Panginoon, ang pagtaas namin ng kamay, ito po, Panginoon, ay gesture at simbolo kailangan ka namin sa buhay. Kasi hindi naman namin alam ang mga sunod na hakbang sa aming buhay. Pero kapag pinakialaman mo ang buhay namin, magiging
maliwanag at maliwalas, Panginoon, ang aming landasin. Wala kaming kakayahan, Panginoon, na i-promote ang aming buhay. Kasi ikaw ang may akda ng buhay na ito at ikaw lamang ang nakakaalam sa aming mga kinabukasan. Kaya, Panginoon, narito kami. Nataas namin ang aming kamay na parang humihingi, Panginoon, sa iyo ng tulong na akayin mo kami sa landas ng tagumpay, sa landas ng kapayapaan, sa landas ng katuwiran, sa landas ng kaligtasan, sa landas ng tagumpay. Na kahit sa mundong ito, na madilim po, Panginoon, ang kapaligiran, dahil sa kasalanan, ay magliliwanag pa rin kami para sa ibang mga tao. Kasi ang salita mo ay nagbibigay daan para sa mga taong lalapit sa inyo. Gamitin mo kami. At ang salita mo po, Panginoon, ay umaakit, O Diyos, ng maraming tao dahil ang salita mo liwanag sa aming landasin at liwanag po, Panginoon, sa aming mga paanan. Gamitin mo po, dalangin ko, ang bawat isa sa amin. Kahit lang sa maikling kaparaanan, sa simpleng kaparaanan ng aming buhay, ay maging bukas na aklat na sa tuwing nakikita kami ng aming mahal sa buhay at kaibigan, nakikita nila ang katuwiran ng Diyos. Nakikita nila. They can see in us the glory of our King. They will see in our face, O Lord, the glorious face of the Lord Jesus Christ that shines upon the world. Kasi yun po ang sabi niyo. To let our light shine before men, that they may see our good works and to glorify you, our Father which is in heaven. Use us, Panginoon, muli. Salamat, O Diyos. Patawad sa nakaraang kapalpakan at salamat, Panginoon, sa Espiritu ng pagtanggap muli sa amin. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen.